Sa loob ng dambuhalang mansyon ng mga Demesa sa Forbes Park, ang katahimikan ay hindi tanda ng kapayapaan, kundi isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni Teresita. Ang amoy ng mamahaling disinfectant at ang bango ng mga sariwang puting liryo sa florera ay humahalo sa malansang amoy ng bakal, ang amoy ng sarili niyang dugo na tila nagbabadyang kumawala sa kaniyang namamagang katawan. Nakaupo si Tessa sa gilid ng kama, ang kaniyang mga paa ay labis ang pagkamanas at tila hihulagpos na sa balat. Sa kaniyang kandungan ay ang tatlong maliliit na damit ng sanggol na gawa sa pinakamahalong bulak. Bawat isa ay may borda ng mga bituin na siya mismo ang nagtahi sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang kaniyang likod ay kumikirot. Ang bawat hininga ay isang pakikibaka laban sa bigat ng tatlong buhay na kaniyang dinadala. Ngunit sa kabila ng hapdi, may maliit na ngiti sa kaniyang mga labi. Kinuha niya ang kaniyang telepono at tiningnan ang notification ng credit card na nakakabit sa kaniyang account. Isang malaking halaga ang binawas mula sa isang sikat na jewelry store sa Makati. Ramiro, siguro ito na ang regalong sinasabi mo para sa pagdating ng mga bata. Bulong niya sa hangin. Ang kaniyang boses ay puno ng pag-asa na tila isang batang naghihintay ng himala. Inisip niya ang kaniyang asawa na abala sa mga meeting para sa hinaharap ng kanilang pamilya. Inisip niya ang pagmamahal na akala niya ay kasing tibay ng mga barkong pag-aari ng pamilya de Mesa. Eksaktong 8:00 ng gabi nang bumukas ang pinto. Hindi si Ramiro ang pumasok, kundi si Belinda, ang yata na may suot na maskarang yari sa plastik na malasakit. Dala nito ang isang baso ng gatas ng almond. Ang puting likido ay umuusok pa sa init. Naglalabas ng amoy na tila matamis na mani, ngunit may kasamang kakaibang anghang na nanunuot sa ilong. Ma'am Tessa, kailangan niyo nang inumin ito. Utos po ni Doña Caridad para lumakas ang inyong kapit at hindi kayo masyadong hingalin, sabi ni Belinda. Ang kaniyang boses ay patag, walang emosyon, hiram na tono mula sa isang taong sanay ng magsinungaling. Salamat Belinda, pakilagay na lang muna diyan. Hihintayin ko lang sandali si Ramiro, baka tumawag siya. Sagot ni Tessa habang hinahaplos ang kaniyang malaking tiyan. Eksaktong sandaling iyon, uminit ang kaniyang telepono. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Ang kaniyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik. Ngunit nang mabuksan ang litrato, ang mundo ni Tessa ay tila tumigil sa pag-ikot. Sa screen, malinaw ang bulto ni Ramiro. Wala siya sa boardroom, wala siya sa gitna ng isang mahalagang negosasyon. Naroon siya sa isang madilim at eksklusibong restaurant. Ang kaniyang mga kamay ay nakapulupot sa baywang ni Zara. Ang babaeng itinuturing ni Tessa na kaibigan, ang babaeng laging nagbibigay sa kaniya ng payo tungkol sa pagbubuntis, ay may suot na isang kumikinang na kwintas na brilyante. Ang eksaktong halagang nabawas sa card ni Tessa kanina lamang. Ang caption ng larawan ay tila isang lason na direktang pumasok sa kanyang mga ugat. A special gift for the woman who truly understands me. Soon, the space will be cleared. Ang mga daliri ni Tessa ay nanginig. Ang karayom na gamit niya sa pagbuburda ay bumaon sa kaniyang balat. Isang patak ng pulang dugo ang agad na sumipsip sa puting tela ng damit ng sanggol. Hindi niya naramdaman ang sakit sa daliri, dahil ang hapdi sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang hiwa ng patalim. Ma'am, inumin niyo na po ang gatas. Masasayang ang sustansya. Muling pagpilit ni Belinda, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa baso. Tila binibilang ang bawat segundo. Tumingala si Tessa. Ang kanyang mga mata ay basa na ng luha. Tumingin siya kay Belinda at pagkatapos ay sa pinto kung saan nakatayo ang kaniyang biyenan na si Doña Caridad. Ang matandang babae ay nakasuot
ng kanyang mamahaling perlas. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwang gawa sa yelo. Teresita, do not be so dramatic. Malamig na sabi ni Doña Caridad. Inumin mo ang gatas. Isipin mo ang mga tagapagmana ng pamilya de Mesa. Huwag mong pairalin ang pagiging taga Davao mo rito. In this house, duty comes before your petty feelings. Ramdam ni Tessa ang lamig ng marmol na sahig sa kanyang mga paa. Kahit pa may suot siyang tsinelas, ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang pagtitiis sa mga panlalait tungkol sa kanyang pinagmulan, ang pag-iwan sa kanyang ina sa probinsya, lahat ng iyon ay nauwi sa isang malaking biro. Habang siya ay naghihirap na dalhin ang tatlong buhay, ang kanyang asawa ay abala sa pagpaplano ng kanyang kapalit gamit ang sarili niyang pera. Inangat ni Tessa ang baso. Ang init nito ay nanunuot sa kanyang palad. Tumingin siya sa gatas. Pagkatapos ay sa kanyang biyenan. Para sa mga bata po ba ito, Doña Caridad? O para sa katahimikan ninyo? Mahinang ngunit matalim na tanong ni Tessa. Drink it, Teresita. Now. Ang utos ng matanda ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa bawat lagok ni Tessa, naramdaman niya ang isang kakaibang pait sa dulo ng kanyang dila. Hindi ito lasa ng bitamina. Hindi ito lasa ng pag-ibig. Ito ang lasa ng pagkakanulo. Habang ang puting likido ay dumadaloy sa kanyang lalamunan, ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang huling nakita niya ay ang malaking larawan ng kanilang kasal sa dingding. Si Ramiro na nakangiti. At siya na puno ng pag-asa. Biglang isang matinding kurot ang naramdaman niya sa kaniyang puson. Hindi ito katulad ng mga naunang ganti ng mga sanggol. Ito ay isang pagpunit, isang pagwasak. Belinda, ang tiyan ko. Ang tanging nasabi ni Tessa bago siya tuluyang bumagsak sa kama. Ang baso ng gatas ay nahulog mula sa kanyang kamay. Hindi ito nagkapiraso-piraso, kundi gumulong lamang sa makapal na karpet. Ibinubuhos ang natitirang lason sa tabi ng mga handa ng damit ng mga sanggol na ngayon ay may bahid na ng dugo. Walang sumigaw. Walang tumawag ng ambulansya sa loob ng unang 5 minuto. Nakatayo lamang si Doña Caridad, tinitingnan ng kanyang relo, habang sa kabilang dulo ng Makati, itinaas ni Ramiro ang kanyang baso ng wine para sa isang toast kay Zara. Sana hindi niyo sila saktan. Ang huling pagsusumamo ni Tessa sa kanyang isipan bago ang dilim ay tuluyang lumamon sa kanyang malay. Ang dilim na bumalot sa paningin ni Tessa ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip na pamamahinga, ibinalik siya ng kanyang diwa sa mga araw kung kailan ang lahat ay tila isang napakagandang panaginip. Isang panaginip na unti-unting naging bangungot. Ang lamig ng marmol na sahig na kaniyang hinihigaan ngayon ay biglang napalitan ng alaala ng magaspang at mamahaling telang pinya ng kaniyang wedding gown. Sa kanyang isipan, muling umalingaw-ngaw ang mga bati at papuri sa loob ng Manila Cathedral. Ang hangin noon ay amoy sampagwita at mga imported na orkidyas. Nagtatakip sa amoy ng dagat at simpleng pamumuhay na kinalakihan niya sa Davao. Hawak ng mahigpit ni Ramiro ang kaniyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay sa kanya ng huwad na seguridad. Akala niya, ang pagpasok sa pamilya de Mesa ay isang kanlungan. Hindi niya alam na ang singsing na isinuot sa kanyang daliri ay ang unang kadenang magpapabigat sa kanyang buhay. Ang ilusyon ng pamilya ay mabilis na nabasag sa mismong unang linggo niya sa mansyon. Ang malamig na boses ni Doña Caridad ay parating nakasunod sa kaniyang mga hakbang, tila isang anino na laging nagmamatyag. You are a de Mesa now, Teresita. Ang sabi ng kanyang biyenan isang umaga, habang humihigop ng tsaa sa porselanang tasa. Ang mga mata nito ay matalim na sinusuri ang simpleng suot ni Tessa. Ang mga mata ng lipunan ay nasa atin. Your background in Davao, let's leave it there. Nakakahiya sa mga board of directors natin kung makikita nilang may squatter mentality ang asawa ng CEO. Cut your ties. Sila ang hihila sa asawa mo pababa.
Ang mga salitang iyon ay tila mga aspiling ibinaon sa dibdib ni Tessa. Ginamit ng matanda ang salitang utang na loob at hiya upang bakuran siya. Pinaniwala siya na ang anumang pagkontak sa kanyang nakaraan ay isang laso na sisira sa kinabukasan ng kanyang mga magiging anak. Ngunit ang pinakamasakit na sugat na hindi kailanman maghihilom ay nangyari isang hapon na maulan. Nakatayo si Tessa sa likod ng malaking bintanang salamin ng mansyon. Hinihimas ang kanyang lumalaking tiyan. Sa labas, sa kabila ng matataas at ginintuang rehas na naghihiwalay sa kanilang palasyo mula sa totoong mundo, nakita niya ang isang pamilyar na bulto, ang kanyang ina. Si Nanay Lusing. Nakasuot ito ng kupas na duster, basang-basa sa ulan, at may hawak na murang plastic bag na naglalaman ng mga suha mula sa Davao. Ang paboritong prutas ni Tessa na ipinaglihi niya. Nakita ni Tessa kung paano itinulak ng mga nakabarong na security guard ang kanyang ina. Itinataboy itong parang isang asong ligaw dahil sa utos ni Doña Caridad na bawal magpapasok ng mga mukhang pulubi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang basagin ang salamin at tumakbo palabas upang yakapin ang kanyang ina na amoy araw at asin ng dagat. Ngunit ang takot, ang banta ng kanyang biyenan na ilalalayo sa kanya ang kanyang mga anak kung siya ay gagawa ng iskandalo, ay nagpatigas sa kanyang mga binti. Ang init ng kanyang luha ay sumunog sa kanyang mga pisngi habang pinapanood niya ang kanyang ina na naglalakad palayo, nakayuko. Dala-dala ang mga suhang, hindi man lang niya natikman. Sa sandaling iyon, nalaman ni Tessa na siya ay hindi isang asawa. Siya ay isang preso sa isang kulungang gawa sa ginto. Ang alaalang iyon ay biglang naputol ng rumehistro sa kanyang isipan ang isang matapang at nakakahilong amoy. Isang amoy ng sikat at mamahaling pabango, floral na may halong musk, na pumalit sa amoy ng disinfectant ng ospital. Ang kanyang malay ay bumalik sa mga araw bago siya tuluyang lasunin. Nakaupo siya sa sala. Mabigat ang pakiramdam dahil sa pagbubuntis nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Zara, hindi bilang isang simpleng bisita, kundi ipinakilala bilang bagong image and crisis consultant ng kumpanya. Ang mga sapatos nito ay matunog na humahakbang sa marmol na sahig. Bawat isa ay tila nagdedeklara ng pag-aari sa lugar na yon. Lumapit si Zara kay Ramiro, na kasalukuyang nagbabasa ng mga dokumento sa sofa. Walang pag-aalinlangan. Inabot ni Zara ang isang folder. Ngunit ang kanyang mga daliri ay sinadyang magtagal sa ibabaw ng kamay ni Ramiro. Dahan-dahan, ang kamay ng babae ay gumapang papunta sa balikat ng asawa ni Tessa. Pinipisil ito ng may mali siya na itinatago sa ngiti ng pagiging professional. "You look so tense, Ram." Malamig na bulong ni Zara. Ang boses nito ay parang pulot na may nakatagong bubog. "You need someone to take the heavy load off. Professionally, of course. Dito lang ako. I can handle the things your wife can't." Tumingala si Ramiro, hindi umiwas, kundi nagpakawala ng isang pagod ngunit komportableng ngiti. At sa itaas ng balikat ni Ramiro, nagtama ang mga mata ni Zara at Tessa. Ang mga mata ni Zara ay hindi humihingi ng paumanhin. Ang mga ito ay nag-aalab sa pagmamalaki, isang tahimik na deklarasyon ng digmaan mula sa isang babaeng alam na hawak na niya ang korona bago pa man ito mahulog sa ulo ng tunay na reyna. Ang bawat araw sa loob ng mansyon ay naging isang mabagal na pagyapak sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang mga simpleng pananakit ng ulo ni Tessa ay unti-unting naging tila mga kuko na bumabaon sa kanyang anit, habang ang kanyang tiyan ay madalas manigas ng may kasamang kakaiba at tila nakakapasong hapdi. Ngunit sa tuwing idaing niya ito, ang tanging nakukuha niya ay mga tinging puno ng paghuhusga. Isang tanghali, habang pilit na isinusubo ni Tessa ang malamig na sabaw na inihanda para sa kanya, naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Ang paligid ay tila umiikot, at ang kaniyang mga kamay ay nanginig ng husto
na naging dahilan upang kumalampag ang pilak na kutsara laban sa porselanang mangkok. Lumapit si Belinda. Ang kaniyang mga daliri ay kasing lamig ng yelo nang hawakan nito ang pulso ni Tessa. Wala itong bakas ng pag-aalala. Tanging isang blangkong pagmamasid. It's just your pregnancy depression acting up again, Tessa. Malambing ngunit nakakalasong boses ni Zara ang pumailan lang mula sa hamba ng pinto ng dining room. Nakahalukip-kip ito. Suot ang isang sikat na designer dress na lalong nagpapatingkad sa kapangitan ng maluwag at kupas na maternity dress ni Tessa. You know naman pregnancy hormones make you paranoid and needy. Diba? Huwag mo na masyadong isipin. Let's not stress Ram anymore. He is carrying the whole logistics empire on his back right now. Humigpit ang hawak ni Tessa sa dulo ng mahabang mantel ng mesa. Hindi ito normal na paglilihi, Zara. May mali. Nararamdaman ko sa loob ko. Kailangan kong magpatingin sa ospital. Gusto kong pumunta sa Makati Med. Isang mabigat na yabag ang nagpatahimik sa buong silid. Pumasok si Doña Caridad. Ang kaniyang mukha ay tila nakaukit sa bato ng galit at pagkadismaya. Ang kaniyang tungkod na yari sa mahogany ay mariing tumukod sa sahig. Wala kang pupuntahang ospital sa labas ng bahay na ito, Teresita. Ang tinig ng matanda ay mababa, ngunit may dalang banta na sumasakal sa hangin. Mayroon tayong sariling mga doktor. Ano ang gusto mong isipin ng mga tao sa lipunan? Na ang pamilya de Mesa ay pinapabayaan ng asawa ng CEO? Nakakahiya. You are ruining our reputation with your dramatic episodes. Buntis ka lang. Hindi ka nagbubuhat ng mundo. Matuto kang magtiis at gampanan ng utang na loob mo sa pamilyang ito na nag-ahon sa'yo sa hirap. Ang salitang hiya at utang na loob ay ginamit upang itayo ang mga pader ng kanyang kulungan. Sa ilalim ng banta ng iskandalo at takot na baka tuluyang ilayo ni Ramiro ang kanyang loob. Napilitan si Tessa na lunukin ang kanyang mga luha kasama ng mga bitamina na iniaabot ni Belinda 3 beses sa isang araw. Hindi niya alam na ang bawat kapsula, ang bawat baso ng gatas ay may halong maliliit na porsyento ng lason na unti-unting pumapatay sa kaniya mula sa loob. Kinagabihan, nang tuluyan ng balutin ng katahimikan ng kabahayan, naiwang mag-isa si Tessa sa kaniyang malawak at malamig na silid. Ang amoy ng lavender air freshener na sinasabi nilang pamparelax ay nakakabaligtad ng kaniyang sikmura. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa paanan ng kuna na inihanda para sa kanyang mga anak. Sa nanginginig na mga kamay, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel at isang ballpen. Ang kaniyang paningin ay lumalabo, ngunit ang kaniyang instinct bilang isang ina ay nagbigay sa kaniya ng huling lakas. Tulong. Nilalason nila ako. Iligtas ninyo ang mga anak ko. Iyon lamang ang kaniyang naisulat. Ang mga letra ay magulo at basa ng kaniyang mga luha. Kumuha siya ng isang puting lampin na kaniyang tinatahi kanina. Gamit ang karayom at sinulid, maingat at palihim niyang itinago at itinahi ang nakatuping papel sa loob ng laylayan ng tela. Ito ang kaniyang huling baraha. Isang desperadong mensahe na umaasang may isang mabuting pusong nurse o doktor na makakakita kapag dumating ang oras ng kaniyang panganganak. Niyakap niya ang lampin sa kaniyang dibdib. Idinadaan sa panalangin ang takot na namamayani sa kaniyang puso. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, nagising si Tessa mula sa isang mababaw na tulog dahil sa tindi ng pagkauhaw. Ang kaniyang lalamunan ay tila nagagasgas sa tuyot. Bumangon siya ng dahan-dahan. Ang bawat paghakbang papunta sa pinto ay isang laban sa bigat ng kaniyang katawan. Lumabas siya sa pasilyo. Walang ilaw, kundi ang maputlang liwanag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, napansin niya ang isang manipis na linya ng liwanag na tumatakas mula sa ilalim ng pinto ng study room ni Ramiro. Pumikit siya at huminga ng malalim. Umaasa siyang sana
ay nagtatrabaho lang ang kanyang asawa. Sana ay makita siya nito, maawa, at yakapin siya kahit saglit. Ngunit bago pa man niya maiangat ang kanyang kamay upang pihitin ang hawakan ng pinto, isang tunog ang nagpatigas sa buong pagkatao niya. Mula sa loob, tumagos sa makapal na kahoy ang isang mahina, ngunit malandi at matagumpay na pagtawa ng isang babae. Kasunod nito ay ang pamilyar na matapang na amoy ng pabango na pilit sumisingit sa siwang ng pinto, ang pabango ni Zara. Ang pagtawa ni Zara mula sa kabilang panig ng pinto ay tila isang kalawangin at mapurol na punyal na paulit-ulit na itinarak sa tiyan ni Tessa. Ngunit bago pa man tumulo ang kaniyang luha upang tapatan ang sakit ng pagtataksil, isang matinding pamimilipit ang biglang gumuhit mula sa kaniyang puson pababa. Hindi ito ang natural na paghilab na nabasa niya sa mga libro. Ito ay tila apoy na sinusunog ang kanyang mga laman loob. Kasabay nito, isang mainit at malapot na likido ang mabilis na umagos sa kaniyang mga hita, bumabasa sa malamig na marmol ng pasilyo. Ang kaniyang paningin ay nagdilim at ang sumunod na narehistro sa kaniyang diwa ay ang masangsang at malamig na amoy ng alkohol at iodine. Nawala ang amoy ng mamahaling pabango sa mansyon, pinalitan ng nakakapasong liwanag ng mga ilaw sa kisame na sunod-sunod na dumaan sa kaniyang paningin habang mabilis siyang itinutulak sa ibabaw ng isang malamig na stretcher sa pasilyo ng Makati Med. Severe preeclampsia and suspected abruptio placentae. Prepare the OR, bilisan nyo. Ang nagmamadaling utos ng isang doktor na tila galing sa ilalim ng tubig ang boses, basag at umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Tessa. Bago siya tuluyang ipasok sa delivery room, bahagyang ibinaling ni Tessa ang kanyang mabigat na ulo sa gilid ng pasilyo. Hinahanap ng kanyang nagmamakaawang mga mata ang lalaking nangako sa kanya sa harap ng altar. Nakita niya si Ramiro. Nakatayo ito ilang metro mula sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatuon sa nag-aagaw buhay na asawa. Nakadikit ang telepono sa tainga ni Ramiro. Ang mukha ay naliligo sa pawis at galit. Hindi dahil sa kapahamakan ng kanyang pamilya, kundi dahil sa isang tawag na sumisira sa kaniyang negosyo. What do you mean the stocks are plummeting? Zara, fix this PR nightmare immediately. Hindi pwedeng malaman ng board na pumalpak ang huling shipment natin. Sigaw ng lalaki, ang boses ay puno ng pagkairita. Si Zara ay nakatayo sa mismong likuran ni Ramiro, malapit na malapit. Humahaplos ito sa likod ng lalaki, nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Ngunit sa gilid ng kanyang mga labi ay may nakatagong ngiti habang tinitingnan ang duguang bulto ni Tessa na ipinapasok sa operating room. Walang sino man ang lumapit upang hawakan ang kamay ni Tessa. Ang asawang kaniyang inalagaan ay mas binigyan ng halaga ang mga numero kaysa sa hininga ng ina ng kaniyang mga anak. Sa loob ng napakalamig na kwarto, nagsimula ang matinding kumbulsyon ni Tessa. Ang lason na matagal nang iniipon sa kanyang sistema ay tuluyan ng sumama sa paghilab ng kaniyang sinapupunan. Pinipilit niyang huminga, ngunit tila may nakadagan na semento sa kaniyang dibdib. Sa kaniyang tabi, naroon si Belinda, ang yaya at nurse na ipinilit ni Doña Caridad na makapasok bilang private medical escort. Nanginginig, duguan, at basang-basa ng pawis, ginamit ni Tessa ang kaniyang kahuli-hulihang lakas. Inabot ng kaniyang malamig at kulang sa dugong mga daliri ang laylayan ng uniforme ni Belinda. Hinigpitan niya ang hawak dito. Ang kaniyang mga mata ay nakatingala, nagmamakaawa, desperadong naghahanap ng kahit isang patak ng awa, isang senyales ng pagiging tao mula sa isang kapwa babae. Tumingin pababa si Belinda. Ang kaniyang mga mata ay walang kahit anong anino ng emosyon, tila mga matang gawa sa salamin na nag-oobserba sa isang eksperimento. Dahan-dahan, walang pag-aalinlangan, inabot ni Belinda ang nakakapit na kamay ni Tessa. Malamig at sapilitan nitong kinalas ang mga nanginginig na daliri ng naghihingalong ina
ng isa-isa. Pagkatapos, marahan nitong pinagpagan ang nalukot na tela ng kaniyang uniforme na tila ba nadikitan siya ng isang nakakadiring dumi na kailangang linisin agad. Isang mainit na luha ang tumakas mula sa mata ni Tessa. Doon niya naintindihan na sa kwartong yon, wala siyang kakampi. Siya ay mag-isa sa bingit ng kamatayan. Ang kaniyang paghinga ay naging mababaw at mapurol. Ang pamilyar na mabilis at nagmamadaling ritmo ng kaniyang puso na kanina ay nagpapatalbog sa mga linya ng monitor ay unti-unting bumagal. Hanggang sa ang mga linya ay naging isang patag na guhit. Ang tunog ay nauwi sa isang mahaba, tuloy-tuloy, at matinis na iyak ng makina na nagbabadya ng paglisan ng isang kaluluwa. Nagsimulang magkagulo ang mga doktor at nurse, mabilis na nag-aagawan sa mga kagamitan upang ibalik ang kanyang pintig. Ngunit sa gitna ng matinding panik, bumukas ang pinto at tumagos ang matigas, walang puso, at malamig na boses ni Doña Caridad. "I don't care about her complications. Save the babies. The mother is completely useless to us now." Ang pagmulat ng mga mata ni Tessa ay tila pag-angat ng dalawang mabibigat na lapida. Ang liwanag sa loob ng pribadong kwarto ng ospital ay maputla at malamig, sumasalamin sa kawalan ng buhay sa paligid. Bago pa man tuluyang magising ang kaniyang diwa, dahan-dahang gumapang ang kaniyang nanginginig na kamay pababa sa kaniyang katawan. Huminto ang kaniyang palad sa kaniyang tiyan. Wala na ang umbok. Wala na ang bigat na kaniyang iningatan ng maraming buwan. Ang tanging sumalubong sa kaniyang mga daliri ay ang magaspang na gasa na tumatakip sa sariwa at mahapding hiwa ng operasyon. Nasaan? Nasaan ang mga anak ko? Ang kaniyang boses ay tila buhangin na nagagasgas sa kaniyang tuyot na lalamunan. Mula sa madilim na sulok ng kwarto, humakbang palapit si Doña Caridad. Suot nito ang isang itim na silk dress. Ang mukha ay nakatakip sa isang pamaypay na yari sa pinong puntas. Hindi ito mukhang isang lola na nag-aalala, kundi isang hukom na handang magbaba ng hatol. Wala si Ramiro. Ang lalaking dapat sana ay nakahawak sa kaniyang kamay ay piniling magtago sa likod ng kaniyang mga negosyo at sa mga bisig ni Zara. "Calm down, Teresita. You are in a hospital. Act with a little dignity." Malamig na utos ng matanda. Ang mga mata nito ay walang bakas ng awa habang nakatingin sa nakaratay na manugang. "Your frail body couldn't handle the pregnancy. I warned you about this. Dahil sa kapabayaan mo, isa sa mga bata ang hindi kinaya." Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tessa. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila naging mga yelong karayom na bumaon sa kaniyang baga. Hindi siya makahinga. Ano? Hindi totoo yan. Tatlo sila. Malalakas sila. Pilit niyang iniangat ang kaniyang ulo, ngunit ang matinding hilo ay humila sa kaniya pabalik sa unan. "Don't make a scene." Putol ni Doña Caridad. Ang boses ay matalim at puno ng pagkairita. "The smallest one didn't make it. Buti na lang at nailigtas ng mga doktor ko ang dalawa. They are currently in the neonatal intensive care unit and no, you cannot see them. Masyado kang mahina at baka makasama ka pa sa kanila. Just rest and be grateful na may naiwan pa para ipagpatuloy ang linya ng pamilya de Mesa." Pagkatapos bitiwan ang kasinungalingang iyon, isang laso na higit na mas nakamamatay kaysa sa anumang kemikal na ipinainom sa kanya. Tumalikod ang matanda at naglakad palabas ng kwarto. Iniiwan si Tessa sa isang nagkabasag-basag na realidad. Walang pag-iyak na umalingaw-ngaw sa kwarto. Ang sakit ay napakalalim, napakabigat, kaya't ang kaniyang mga luha ay tila namuo at naging yelo sa loob ng kaniyang dibdib. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, naramdaman ni Tessa ang isang matinding pamamaga sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang mga suso ay tumigas at kumirot, nag-uumapaw sa colostrum, ang unang gatas na sadyang inihanda ng kaniyang katawan upang buhayin ang tatlong kaluluwa.
Isang mainit na patak ng gatas ang tumagos sa manipis na tela ng kaniyang hospital gown. Pinadaiti ni Tessa ang kaniyang nanginginig na kamay sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang katawan ay handang magbigay ng buhay, ngunit ang kaniyang mga braso ay walang laman. Ang nakakapasong kabalintunaan ng kalikasan ay dumurog sa huling hibla ng kaniyang lakas. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata, at doon, tahimik at walang tigil na umagos ang mga luha, bumabasa sa kaniyang unan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang sirang sisidlan na matapos gamitin ay iiwan sa dilim? Tanong niya sa kaniyang isipan, habang ang pamamaga ng kaniyang dibdib ay sumasabay sa pamimilipit ng kaniyang wasak na puso. Ilang sandali ang lumipas, bumukas ng dahan-dahan ang pinto. Isang batang doktor na naka-scrub suit ang pumasok. Ang mga mata nito ay mabilis na nagmasid sa paligid, tila sinisigurong walang nakabantay na kamera o tao sa labas. Lumapit ito sa gilid ng kama ni Tessa upang suriin ang pagtulo ng swero. Hindi nagsalita ang doktor, ngunit nang ibaba nito ang kamay ni Tessa, matapos kunin ang pulso, naramdaman ni Tessa ang magaspang na texture ng isang nakatuping piraso ng papel na mabilis na isiniksik sa pagitan ng kaniyang mga nalamig na daliri. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ng batang doktor ay puno ng takot, ngunit may matapang na babala bago ito mabilis na lumabas ng kwarto. Sa ilalim ng kumot, dahan-dahang ibinuka ni Tessa ang kaniyang palad. Ang kaniyang paningin ay malabo pa dahil sa luha, ngunit nang tumapat ang liwanag sa maliit na papel, malinaw niyang nabasa ang mabilis na pagkakasulat gamit ang asul na tinta. Hindi patay ang anak mo. Itinago nila. Huwag mong iinumin o kakainin ang kahit anong ibibigay ng yaya mo. Nag-iwan ako ng patunay sa ilalim ng unan mo. Ang mga salita sa kapirasong papel ay naging tila mga kuko ng apoy na gumising sa nanlalamig at naghihingalong diwa ni Tessa. Hindi siya umiyak ng malakas. Sa halip na magwala at sumigaw na siyang inaasahan ni Doña Caridad at Zara. Tiniklop niya ng napakaliit ang papel at itinago sa siwang ng kanyang hospital gown. Dahan-dahan, gamit ang nanginginig ngunit determinadong kamay, kinapa niya ang ilalim ng kaniyang unan. Naramdaman ng kaniyang mga daliri ang isang maliit na plastic sachet. Nang hilahin niya ito sa ilalim ng kumot, nakita niya ang isang gusot na printout ng resibo ng ospital, isang discharge form na may peke at palsipikadong pirma niya. Nakasulat doon ang pangalan ng ikatlo niyang anak. Idineklarang ililipat sa ibang pasilidad para sa espesyal na pangangalaga at hindi binawian ng buhay tulad ng sinabi ng kanyang biyenan. Sa tabi ng resibo ay may isang maliit na vial ng dugo na may label na Teresita de Mesa, Toxicology Screening Sample. Sa sandaling iyon, ang Tessa na naging sunod-sunuran, ang Tessa na palaging nakayuko upang mapanatili ang kapayapaan, ay namatay kasama ng kanyang mga ilusyon. Ang natira sa kanya ay ang purong instinct ng isang inang handang pumatay at mamatay para sa kaniyang mga anak. Ang kaniyang sakit ay napalitan ng isang malamig at nakakapasong galit. Gigil. Kinagabihan, bumukas ang pinto. Pumasok si Belinda. Ang mukha ay walang emosyon. Bit-bit ang isang tray na may mainit na sabaw at isang maliit na baso ng tubig kasama ang 2 puting kapsula. Ang amoy ng sabaw ay may bahagyang asim na hindi pamilyar kay Tessa, ngunit ngayon, bawat amoy at bawat kilos ay nasa ilalim ng kaniyang matalas na pagmamasid. Ma'am Tessa, oras na po ng inyong gamot at hapunan. Pampalakas po ito para mabilis kayong makalabas, sabi ni Belinda. Ang boses ay pilit na pinatamis, ngunit may natatagong pagmamadali. Ipinikit ni Tessa ang kaniyang mga mata, pinalambot ang kaniyang ekspresyon upang magmukhang pagod at talunan. Salamat, Belinda. Pakilapag na lang dyan. Nahihilo pa ako. Baka isuka ko lang kung kakain ako ngayon. Kailangan niyo pong inumin ng gamot, ma'am. Utos po ni Sir Ramiro. Pagpupumilit ng yata ang kaniyang mga mata
ay dumidikit sa mga kapsula. Ang pangalan ni Ramiro ay tila isang lason na higit pang nakakasuka kaysa sa kung anumang kemikal ang nasa loob ng mga kapsulang yon. Ngunit ngumiti si Tessa, isang maputla at mahinang ngiti. Sige, akin na. Iniabot ni Belinda ang baso ng tubig at ang mga gamot. Isinubo ni Tessa ang mga kapsula at uminom ng tubig. Nakatingin sa kanya si Belinda, matiyagang naghihintay hanggang sa makita nitong lumunok si Tessa. Nang makontento, tumalikod ang yata at naglakad palabas upang mag-report marahil kay Zara. Pagkasara ng pinto, mabilis na isinandal ni Tessa ang kanyang sarili sa gilid ng kama. Dinukot niya ang kanyang lalamunan, pilit na iniluluwa ang mga kapsula na maingat niyang itinago sa ilalim ng kanyang dila bago pa man siya tuluyang lumunok ng tubig. Ang mga ito ay basa at bahagyang natutunaw na, nag-iiwan ng mapait na lasa sa kaniyang bibig. Binalot niya ang mga ito sa isang tissue at itinago sa loob ng kanyang unan kasama ng mga ebidensyang ibinigay ng batang doktor. Makalipas ang 2 araw, habang patuloy siyang nagkukunwaring uminom ng lason at nagpapanggap na unti-unting nawawala sa katinoan, dumating ang isang bisitang hindi niya inaasahan. Pumasok si Attorney Leandro Sison, ang tahimik ngunit matalim na abogado ng pamilya de Mesa. May bitbit itong itim na briefcase at ang pamilyar na amoy ng matapang na kape at lumang papel na palaging nakadikit sa kanya. Mrs. de Mesa, formal na bati ni Leandro. Pinapunta ako ni Doña Caridad upang papirmahin kayo sa ilang mga dokumento para sa kapakanan ng inyong mga anak at sa patuloy na pamamahala ng mga assets ng pamilya habang kayo ay nagpapagaling. Nilapitan siya ng abogado at inilapag ang mga papel sa ibabaw ng kumot. Ang mga mata ni Leandro ay naghahanap ng bakas ng pagkabaliw na inilarawan ni Zara sa buong kumpanya. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi isang baliw na babae. Ang mga mata ni Tessa ay matalas, malinaw, at may itinatagong apoy. Tiningnan ni Tessa ang dokumento. Isa itong special power of attorney na nagbibigay kay Zara ng buong kontrol sa trust fund ng kaniyang mga anak at naglilipat sa kaniya sa isang pasilidad sa probinsya para sa rehabilitasyon ng kaniyang mental health. Isang magandang termino para sa pagkakulong sa isang mental asylum. Hinawakan ni Tessa ang ballpen, ngunit sa halip na pumirma, itinaas niya ang kaniyang manggas. Ang kaniyang braso ay puno ng mga pasa mula sa dextrose, ngunit higit pa roon, ipinakita niya kay Leandro ang maliit na tuldok ng dugo sa dulo ng kanyang hintuturo. Attorney Sison, mahinang ngunit mariin niyang sabi, bawat gabi, ginagamit ko ang karayom mula sa syringe ng dextrose ko para tusukin ang sarili ko. Pinapanatili ko ang sarili kong gising at nasa wisyo dahil alam kong pinapakain nila ako ng gamot na pampatulog at pampabaliw. Ang asawa ko at ang kanyang kabit ay nagpaplano ng isang malaking pagnanakaw, hindi lang ng pera, kundi ng mga anak ko. Natigilan si Leandro. Ang kanyang profesional na maskara ay nabitak. Binabantayan ang bawat galaw ko. Patuloy ni Tessa, inilalabas ang maliit na plastic sachet mula sa ilalim ng unan at inipit ito sa loob ng mga papeles na hawak ng abogado. Kailangan ko ng isang taong hindi nabibili ng pamilya de Mesa. May utang na loob ka sa tatay ni Ramiro na nagpaaral sa'yo, hindi ba? Kung gusto mong protektahan ang totoong linya ng mga de Mesa, kailangan mong ipasuri ang dugo at mga gamot na yan kay Dr. Miguel Jeronimo sa forensic lab ng NBE. Ako ay nilalason attorney at ang isa sa mga anak ko ay buhay at itinatago nila. Tiningnan ni Leandro ang sachet. Pagkatapos ay tumingin sa babaeng akala ng lahat ay isang mahinang probinsyana. Ang nakita niya ay isang ina na nagiging halimaw upang protektahan ang kanyang mga anak. Walang salita, itinago ng abogado ang sachet sa loob ng kanyang bulsa at tumango. Ang simula ng isang tahimik, ngunit mapanganib na alyansa.
Habang si Tessa ay tahimik na nagpaplano ng kaniyang pag-atake sa loob ng sterile na kwarto ng ospital, ang mundo sa labas ng kaniyang pinto ay abala sa pag-aayos ng kaniyang entablado para sa tuluyang pagbagsak. Makalipas ang 1 buwan mula nang siya ay manganak, idineklara ng pamilya de Mesa na ligtas nang iuwi ang 2 sanggol sa Forbes Park. Si Tessa na ngayon ay tinatawag na mentally unstable at grieving widow ng kaniyang sariling anak na namatay, ay ibinalik din sa mansyon, ngunit hindi bilang reyna, kundi bilang isang pasyenteng kailangang bantayan ng 24/7. Ang mansyon ay pinalamutian ng mga puting rosas at asul na lobo, nagtatakip sa baho ng kasinungalingan na naghahari sa loob nito. Isang malaking Thanksgiving party ang gaganapin kinagabihan. Inimbita ang buong board of directors ng Demesa Logistics, mga sikat na politiko at mga mamamahayag. Ang opisyal na dahilan ay ang pagdiriwang ng pag-uwi ng mga tagapagmana. Ang totoong dahilan, tulad ng matalas na nahalata ni Tessa, ay ang formal na pagpapakilala kay Zara bilang bagong haligi ng pamilya dahil sa pagkabaliw ng tunay na ina. Nakatayo si Tessa sa likod ng mabibigat na velvet na kurtina sa 2 palapag. Ang telang iyon ay amoy alikabok at lumang pabango ng kaniyang biyenan, ngunit ito ang nagbibigay sa kanya ng perpektong taguan upang marinig ang pag-uusap sa ibaba, sa mismong opisina ni Ramiro na may nakabukas na pinto. Sa loob ng opisina, rinig na rinig ni Tessa ang pamilyar na boses ni Zara, malambing at nagmamalaki, ngunit tila isang kutsilyong humihiwa sa katahimikan. "Ram, everything is perfectly set up. Nandyan na lahat ng media sa labas," sabi ni Zara. Ang boses ay may kasamang tunog ng baso na nagkikiskisan. Attorney Sison sent the finalized medical proxy this morning. Doña Caridad already agreed. Ipapakita lang natin na hindi na kaya ni Tessa mag-function bilang asawa at ina. Kapag naging public record na yung mental instability niya, I'll legally take over the management of the Children's Trust Fund and the foundation para sa kapakanan ng mga bata. Siyempre, isang saglit na katahimikan ang sumunod. Naramdaman ni Tessa ang pag-akyat ng init sa kaniyang batok, ang sarili niyang dugo na kumukulo sa galit. Hinihintay niya ang sagot ng lalaking pinakasalan niya. Hinihintay niya kung may natitira pa ba itong konsensya, kahit katiting. Sure ka bang hindi siya makakagawa ng eksena mamaya? Ang boses ni Ramiro ay malamig at kalkulado. Walang bakas ng pag-aalala para sa ina ng kanyang mga anak. Tanging pag-aalala para sa imahe ng kanyang negosyo. "Make sure Belinda doubles her dose of sedatives. I don't want any hysterical crying when I announce the change of command sa foundation. The board needs to see stability, Zara. Hindi drama." Ang mga salitang iyon ay ang huling pako sa kabaong ng pag-ibig na minsang inialay ni Tessa kay Ramiro. Hindi na siya umiyak. Ang mga luha ay matagal nang natuyo, pinalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Ang kanyang asawa ay hindi biktima ng manipulasyon ni Zara. Si Ramiro ay kusang pumili sa ambisyon at kasakiman. Sa kanyang bulsa, nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. Isang prepaid na binili para sa kanya ni Attorney Leandro at ipinuslit sa loob ng isang teddy bear. Binasa niya ang mensahe. Mula kay Attorney Leandro, "Nasa kamay ko na ang resulta galing kay Dr. Miguel. Positive for heavy metal poisoning sa hair follicles at blood sample mo. At nahanap na rin namin ang 3 bata sa isang private clinic sa Quezon City, nakapangalan kay Zara at nakaschedule na ampunin niya sa papel." Tumingin si Tessa sa malaking salamin na nakadikit sa dingding ng pasilyo. Nakita niya ang isang babaeng may malalalim na mata, maputlang balat, at buhok na mahaba, ngunit walang sigla. Ang eksaktong imahe ng isang baliw na biktima na gusto nilang makita. Dahan-dahan, kinuha niya ang isang gunting mula sa kanyang sewing kit. Humarap siya sa salamin, tinitigan ang sariling refleksyon, saka sinimulang paikliin ang kanyang mahabang buhok. Ang mga hiblang minsang hinahaplos ni Ramiro
Nang may lambing ay unti-unting nalalaglag sa sahig, tila kasabay ng mga alaala. Sa bawat hiblang napuputol, naramdaman niyang unti-unti niyang binibitawan ang dating sarili at pinipiling magsimula muli. Ang buhok na humahaba hanggang baywang ay naging maiksi, lampas tainga lamang. Magulong ngunit nagpapakita ng isang matalim na anyo ng babaeng handang lumaban. Inilapag niya ang gunting sa marmol na mesa, kinuha ang maliit na bote ng pabangong iniregalo sa kanya ni Doña Caridad at ibinuhos ito sa drain ng lababo bago lumabas ng banyo. Mamayang gabi, hindi siya magpapanggap na baliw. Mamayang gabi, tatapusin niya ang palabas. Ang orasan sa dingding ng mansyon ay tila isang pusong mabilis na tumitibok. Bawat segundo ay nagpapalapit sa malaking pagsabog na nakatakdang mangyari. Habang ang unang palapag ay napupuno ng mga boses ng mga bisitang nakasuot ng kumikinang na alahas at amoy ng mga mamahaling champagne, ang silid ni Tessa sa ikalawang palapag ay isang tahimik na larangan ng digmaan. Nakaupo siya sa harap ng malaking salamin, pinagmamasdan ng kaniyang sarili. Ang kaniyang buhok na bagong gupit ay nagbigay ng matalim na anggulo sa kaniyang maputlang muka. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, hindi ang mamahaling damit na ipinahanda ni Doña Caridad na puno ng ruffles at pastel na kulay upang magmukha siyang isang inosente at kaawa-awang pasyente. Ang itim ay ang kulay ng pagluluksa, hindi para sa kaniyang buhay, kundi para sa pamilyang de Mesa. Bumukas ang pinto at pumasok si Belinda. Ang yaya ay may hawak na maliit na baso ng tubig at 2 puting kapsula. Ang mga mata ni Belinda ay agad na nanlaki nang makita ang anyo ni Tessa at ang mga nagkalat na hibla ng buhok sa sahig. "Ma'am Tessa, ano pong ginawa niyo sa sarili niyo? Magagalit si Doña Caridad." Bulalas ni Belinda, ang kaniyang propesyonal na maskara ay pansamantalang nahulog dahil sa gulat. Tumingin si Tessa sa salamin. Ang kaniyang mga mata ay nagtagpo sa refleksyon ni Belinda. Walang bakas ng pagkabaliw o takot sa mga mata ng amo. Sa halip, mayroong isang malamig na kalmadong nagpapatindig balahibo. Dahan-dahang tumayo si Tessa, humarap sa yaya at naglakad palapit. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at tiyak. "Alam mo ba kung bakit ko pinutol ang buhok ko, Belinda?" Mahinang tanong ni Tessa. Kinuha niya ang baso ng tubig at ang mga kapsula mula sa nanginginig na kamay ng yaya. Kasi kapag ipinasuri mo ang buhok ng isang tao, doon nag-iipon ang mga lason na matagal nang inilalagay sa katawan niya. Lason tulad ng tingga at asoge. Mga lason na sadyang inihalo sa gatas at sabaw na araw-araw mong ipinapakain sa akin mula pa noong 3 buwan ng pagbubuntis ko. Napaatras si Belinda. Ang kulay ng kaniyang mukha ay mabilis na namutla na parang papel. Ang baso sa kamay ni Tessa ay tila isang granada na handang sumabog. "Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, ma'am. Gamot po yan para sa nerbiyos niyo." Utal na sagot ni Belinda. Pilit na iniiwas ang tingin. Isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tessa. Inilapag niya ang baso at ang mga kapsula sa ibabaw ng dresser. Mula sa bulsa ng kaniyang itim na bestida, nilabas niya ang kaniyang telepono at ipinakita ang isang digital na dokumento. "Belinda Fajardo, head nurse sa isang sikat na klinika bago ka naging private escort ko. Pero ang hindi alam ng marami, lubog ka sa utang sa kasino sa Pasay. 5 milyon. Binasa ni Tessa ang mga detalye. Ang kanyang boses ay matalim at walang emosyon. At heto ang paborito kong bahagi. May 3 wire transfer na tig 1 milyon na pumasok sa account ng kapatid mo noong nakaraang buwan. Galing sa isang shell company na nakapangalan kay Zara Alcaraz. Ang kapalit? Ang unti-unting pagpatay sa akin at sa mga anak ko nang hindi nahahalata ng autopsy." Napaluhod si Belinda. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay sa bigat ng katotohanan. Nanginginig ang buo nitong katawan at ang mga luha ng takot ay mabilis na umagos. Ang yaya na walang pusong naghiwalay sa mga daliri ni Tessa
Noong siya ay nag-aagaw buhay ay ngayon ay nagmamakaawa sa paanan nito. Ma'am, maawa po kayo. Papatayin po ako ng mga pinagkakautangan ko kapag hindi ako pumayag sa gusto ni Ma'am Zara. Siya po ang nagplano ng lahat. Siya po ang nagbigay ng mga lason. Pinilit lang po niya ako. Humahagulgol na, sabi ni Belinda. Ang kaniyang mukha ay nakadikit sa malamig na sahig. Tumayo ka, utos ni Tessa. Ang boses ay tila yelo. Hindi ako ang magdedesisyon kung mabubuhay ka o makukulong ng habang buhay, kundi ikaw. Sa loob ng 5 minuto, bababa tayo sa Grand Hall. Kapag tinawag ang pangalan ko ni Ramiro, susunod ka sa akin at sasabihin mo sa buong board of directors, sa mga media at sa harap ng asawa ko ang bawat salitang sinabi mo sa akin ngayon. Kung susubukan mong tumakas o magsinungaling, ang mga ebidensyang ito ay nasa NBI na bago ka pa makalabas ng gate ng Forbes Park. Napatango si Belinda. Walang ibang magawa, kundi sumunod sa babaeng inakala niyang madaling durugin. Binuksan ni Tessa ang pinto ng silid. Ang ingay ng kasiyahan mula sa ibaba ay muling pumasok sa kanyang pandinig. Ang oras ng pagtutuos ay dumating na. Ang reyna ay handa ng pabagsakin ang kaniyang sariling palasyo. Ang pagbaba ni Tessa sa paboritong kurbadang hagdanan ng mga demesa ay hindi sinabayan ng anumang musika, ngunit ang bawat hakbang ng kanyang itim na sapatos sa makintab na marmol ay tila isang nakakabinging paghampas ng martilyo ng hukom. Sa ibaba, ang Grand Hall ay naliligo sa liwanag ng mga higanteng chandelier. Ang hangin ay amoy inihaw na wagyu at mamahaling pabango. Ang amoy ng tagumpay at kasakiman ng matataas na uri ng lipunan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Ramiro, suot ang isang sadyang pinatahing suit na mas lalong nagpatingkad sa kanyang awtoridad. Sa kanyang tabi ay si Zara, nakangiti. Suot ang isang nakakasilaw na pulang gown na sumisigaw ng kanyang tagumpay. Si Doña Caridad ay nakaupo sa unang hanay. Ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng isang mapagmataas na matriarka. Hawak ang isang baso ng champagne. Ladies and gentlemen, ang boses ni Ramiro ay umaalingaw-ngaw mula sa mikropono. Puno ng pekeng kababaang loob at bighati. Tonight, we gather not just to celebrate the future of Demesa Logistics, but the resilience of our family. Ang nakaraang buwan ay naging pinakamahirap na pagsubok sa amin. Ang pagkawala ng isa sa aming mga anak at ang nakalulungkot na kalagayan ng isip ng aking asawang si Teresita ay nag-iwan ng malalim na sugat. Isang pinigilang buntong hininga ang umikot sa bulwagan. Ang mga kamera ay nagsimulang kumuha ng larawan. Ang mga flashes ay tila mga kidlat na nagpapaliwanag sa kasinungalingan ni Ramiro. Humaplos si Zara sa balikat ni Ramiro, isang artistang nagpapanggap na nagbibigay ng lakas sa isang sugatang hari. Because of this tragedy, patuloy ni Ramiro, the Demesa Foundation and the Children's Trust will now be placed under the capable and steady hands of our trusted consultant and family friend, Ms. Zara Alcaraz. She has been the rock of this family when my wife could no longer bear the weight. Nagsimulang pumalakpak ang mga bisita, isang mainit na pagtanggap sa bagong reyna ng mansyon. Ngunit bago pa man tuluyang magdiwang si Zara at kunin ang mikropono upang magpasalamat, isang malamig at matalim na boses ang pumunit sa palakpakan, tila isang basag na baso na iginuhit sa isang pisara. Ang ganda ng kwento mo, Ramiro. Pati ako, muntik na maniwala. Natigil ang lahat. Ang mga ulo ng mga bisita, ng media at ng board of directors ay sabay-sabay na lumingon sa direksyon ng hagdanan. Nakatayo roon si Tessa, ang kanyang buhok na bagong gupit, ang kanyang itim na damit, at ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi larawan ng isang baliw na babae. Ito ay ang anyo ng isang babaeng dumaan sa impyerno at bumalik upang maningil. Sa kanyang likuran ay nakayuko at nanginginig si Belinda. Namutla si Ramiro, ang mikropono
ay bahagyang dumulas sa kaniyang pawisang kamay. Si Doña Caridad ay mabilis na tumayo. Ang kaniyang tungkod ay matigas na tumama sa sahig. Teresita, ano ang ginagawa mo rito? Bumalik ka sa kwarto mo. Belinda, bakit mo pinalabas ang pasyente? Sigaw ng matanda. Pilit na tinatakpan ng kaniyang kaba sa pamamagitan ng pagiging dominante. Huwag mong sisihin si Belinda, Doña Caridad. Malakas na sagot ni Tessa. Naglalakad pababa at dumiretso sa gitna ng bulwagan, hinahawi ang mga nagugulat na bisita. Nandito siya hindi bilang yaya ko, kundi bilang testigo. Zara, na pilit na pinapanatili ang kaniyang poise, ay humakbang paharap. Tessa, please. You're having an episode. You need your rest. Nakakahiya sa mga bisita natin. Guards, please escort Mrs. De Mesa to her room. Malamig ngunit may pananakot nitong utos. Dalawang malalaking lalaking nakauniforme ang humakbang papalapit kay Tessa. Ngunit isang boses mula sa likod ng bulwagan ang nagpatigil sa kanila. I wouldn't do that if I were you. Lumingon ang lahat upang makita si attorney. Leandro Sison na naglalakad papasok, kasama ang dalawang nakauniformeng ahente ng National Bureau of Investigation. May bitbit siyang makapal na folder at isang maliit na flash drive. Attorney Sison? Ano ang ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Ramiro. Ang kaniyang mukha ay unti-unting nawawalan ng kulay. Huminto si Tessa sa mismong harap ng entablado. Tinitigan ng diretso sa mata ang asawang nagtapon sa kanya at ang babaeng umangkin sa kanyang trono. Ang ibig sabihin nito, Ramiro, malamig na sabi ni Tessa. Ang kaniyang boses ay naririnig ng lahat dahil sa sobrang katahimikan. Ay tapos na ang palabas ninyo. Nandito ako para bawin ang buhay na ninakaw ninyo at ipakita sa buong mundong ito kung gaano kayo kadumi. Humarap si Tessa kay Attorney Sison at tumango. Ito na ang huling eksena. Ang oras na inihanda ni Tessa sa loob ng malamig na kwarto ng ospital ay handa nang sumabog sa mismong sentro ng kaharian ng mga De Mesa. Ang Grand Hall na kanina lamang ay puno ng bulong-bulungan ng pagbati at kislap ng mga kristal na baso ay biglang naging isang malamig at nakakapapasong hukuman. Bawat bisita ay estatwang naghihintay ng susunod na mangyayari. Samantalang ang mga kamera ng media ay mabilis na nakatutok sa entablado kung saan nakatayo si Tessa na tila isang itim na apoy na handang tupukin ang kasinungalingan. Naglakad paakyat ng entablado si attorney. Leandro Sison, hindi pinapansin ang nanginginig na titig ni Ramiro. Inagaw niya ang mikropono mula sa kamay ng asawa ni Tessa at isinaksak ang dala niyang flash drive sa laptop na nakakonekta sa higanteng LED screen sa likuran na kanina ay nagpapakita ng logo ng De Mesa Logistics. Ladies and gentlemen, panimula. Ni Leandro, ang boses ay kalmado at profesional. Bilang legal counsel ng pamilya De Mesa, tungkulin ko ang protektahan ang interes ng kumpanya at ng mga lehitimong tagapagmana nito. Ngunit hindi ko mapoprotektahan ang mga kriminal na nagtatago sa likod ng pangalan nito. Isang malakas na singhap ang umikot sa bulwagan nang mag-iba ang display ng screen. Ang logo ng kumpanya ay napalitan ng isang malinaw at detalyadong toxicological report na may selyo ng NBE at lagda ni Dr. Miguel Geronimo. Nagsimulang magkagulo si Doña Caridad. Ang kaniyang tungkod ay muling tumama nang mariin sa sahig. Leandro, ano ang kalokohang ito? Guard, patayin niyo ang screen na yan! Sigaw ng matanda. Ang kaniyang mukha ay namumula sa matinding galit at pagkapahiya. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga security guard, humarang ang dalawang ahente ng NBI. Tumingin si Tessa kay Zara na ngayoy unti-unting umaatras. Ang mapagmataas na ngiti ay tuluyan ng nawala. Pinalitan ng matinding takot. Ang nakikita ninyo sa screen ay ang resulta ng pagsusuri sa dugo at buhok ko. Malamig na idineklara ni Tessa. Ang boses niya ay walang panginginig. Hinarap niya ang mga board of directors at ang media. Mula pa noong 3 buwan ng pagbubuntis ko, unti-unti akong nilalasong gamit ang tingga at asoge.
mga heavy metals na inilalagay sa gatas at mga bitamina ko upang magmukha akong baliw, upang magkaroon ako ng komplikasyon at upang patayin kami ng mga anak ko. Lumingon si Ramiro kay Zara. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Zara, ano ito? Anong pinagsasasabi niya? Utalang boses ng CEO, ang lalaking kayang magpatakbo ng libu-libong barko ay tila naging isang batang walang alam. O baka naman, mahusay lang itong magkunwari. Ngunit hindi hinayaan ni Tessa na makatakas si Ramiro. Humarap siya rito. Huwag kang magpanggap na biktima rito, Ramiro. Baka hindi mo alam ang tungkol sa lason, pero alam mo ang tungkol sa pondo. Muling nag-click si Leandro sa laptop. Ang screen ay nagpakita ng serye ng mga bank transfers mula sa personal na account ni Ramiro, papunta sa isang offshore shell company at mula roon, 3 transaksyong nagkakahalaga ng tig-1 milyon papunta sa account ng kapatid ni Belinda. Si Zara ang bumili ng lason at nag-utos kay Belinda. Ngunit ikaw, Ramiro, ang nagpondo sa operasyong ito sa ilalim ng pekeng Special Medical Care Expenses na pinirmahan mo nang hindi mo man lang binabasa dahil masyado kang abala sa pagpaplano ng bago mong buhay kasama ang kabit mo. Ang tinig ni Tessa ay pumailan lang sa buong bulwagan. Isang galit na ina na bumasag sa ginintuang rehas ng kaniyang hawla. Tumingin si Tessa kay Belinda na nakayuko pa rin sa ibaba ng entablado. Belinda, sabihin mo sa kanila kung sino ang nag-utos sa'yo. Nanginginig, itinaas ni Belinda ang kaniyang ulo. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Tinuro niya ang babaeng nakapulang gown. Si Ma'am Zara po. Siya po ang nagbigay sa akin ng mga puting kapsula. Siya po ang nagbayad sa utang ko sa kasino. Maawa po kayo. Bumagsak ang panga ng lahat ng naroroon. Ang mga board of directors ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay mabilis na umalis upang tawagan ang kanilang mga abogado. Ang reputasyon ng Demesa Logistics, ang pangalang iningatan ni Doña Caridad ng higit sa buhay ng tao, ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata sa loob lamang ng 10 minuto. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay hindi pa ibinibigay. Hinarap ni Tessa ang kanyang biyenan na ngayoy nakahawak ng mahigpit sa braso ng isang upuan upang hindi matumba. At ikaw, Doña Caridad, ang boses ni Tessa ay bumaba, naging mas malamig pa kaysa sa bangkay. Ang babaeng nagturo sa akin ng salitang hiya, hiya at utang na loob. Ginamit mo ang mga salitang iyan upang patahimikin ako nang sabihin mo sa aking namatay ang isa sa mga anak ko. Sumenya si Tessa kay Leandro. Mula sa likod ng bulwagan, pumasok ang isang social worker mula sa DSWD. Hawak ang isang natutulog na sanggol na binalot sa isang simpleng puting kumot. Ang ikatlong anak ni Tessa, ang sanggol na idineklarang patay at nakatakda sanang ampunin ng lihim ni Zara matapos itong ipasok sa isang pekeng pasilidad. Pagkakita sa bata, tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Ramiro. Napatakip siya ng bibig, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi at matinding pagkabigla. Si Zara ay sumubok tumakbo patungo sa likod ng entablado, ngunit mabilis siyang pinigilan at pinusasa ng mga ahente ng NBI. Inilayo ninyo sa akin ang anak ko upang durugin ako ng tuluyan, sabi ni Tessa. Lumapit at dahan-dahang kinuha ang kaniyang anak mula sa social worker. Niyakap niya ito sa kaniyang dibdib, ang kaniyang mga luha, hindi na ng kalungkutan kundi ng tagumpay, ay pumatak sa pisngi ng sanggol. Pero hindi niyo naiisip na ang isang inang tulad ko na isinilang sa hirap na hinahamak ninyo ay hindi mabubuhay sa takot. Mabubuhay ako para maningil. Lumapit ang lead agent ng NBI kay Zara na ngayoy nagwawala at sumisigaw. Ang kanyang pulang gown ay lukot at ang kanyang mamahaling alahas ay tila mga posas na bakal na kumakaladkad sa kanya pababa. Zara Alcaraz, you are under arrest
for attempted murder, falsification of public documents and child trafficking. Binalingan din ng mga ahente si Ramiro at Doña Caridad. Mr. Ramiro de Mesa and Doña Caridad de Mesa, you are respectfully invited to the Bureau for questioning as accomplices to these crimes. Hindi sumigaw si Tessa. Tinitigan lamang niya ang pagguho ng pamilyang minsang kinatakutan niya. Ang mga basag na piraso ng kanilang kaharian ay nakakalat na sa sahig, hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa liwanag ng katotohanan. Humarap siya sa pintuan ng mansyon, bitbit ang kaniyang anak, handang lisanin ang impyernong yon habang buhay. Kinabukasan, ang araw na sumikat sa ibabaw ng Forbes Park ay tila walang pakialam sa nagkabasag-basag na kaharian ng mga de Mesa. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kapangyarihan at yaman ay nagmimistulang isang malaking nicho. Sa Grand Hall, ang mga mamahaling rosas ay nakayuko at natutuyo. Ang mga asul na lobo ay nawalan ng hangin at gumagapang sa sahig. At ang amoy ng naasim na champagne ay humalo sa malamig na simoy ng umaga. Nakatayo si Doña Caridad sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa labas ng matataas at gininto ang rehas ng kaniyang palasyo. Ngunit sa halip ng mga tagapaglingkod na yumuyuko sa kanya, ang nakikita niya ay mga sasakyan ng media at mga nagpoprotestang kababaihan na may hawak na mga karatula. Ang mga pahayagan sa ibabaw ng kaniyang mesa ay naglalaman ng kaniyang mukha na may malalaking letrang nagdedeklara ng kaniyang pagiging kasabwat sa tangkang pagpatay sa kaniyang sariling manugang. Sinubukan niyang tawagan ang mga kaibigan niya sa matataas na lipunan, mga asawa ng senador, mga pamilyang may-ari ng mga bangko, ngunit walang sino man ang sumasagot. Ang mga numerong dati ay mabilis na nag-aalok ng tulong ngayon ay nakapatay. Ang kanyang mamahaling perlas na nakapulupot sa kanyang leeg ay hindi na tila palamuti. Nararamdaman niya ang bigat nito bilang isang matibay na lubid na unti-unting sumasakal sa kanyang hininga. Ang salitang hiya na ginamit niyang sandata upang ikulong si Tessa ay siya na ngayong apoy na kusang tumutupok sa kaniyang buong pagkatao. Siya ay buhay, ngunit ang kaniyang pangalan ay isa ng bangkay sa mata ng lipunan. Sa kabilang panig ng lungsod, ang amoy ng mamahaling floral musk na palaging ipinagmamalaki ni Zara ay tuluyan ng nilamon ng masangsang na amoy ng kalawang, pawis at ihi sa loob ng detention cell ng NBI. Wala na ang kaniyang poise. Ang kanyang sikat na pulang gown ay marumi at punit sa laylayan, at ang kanyang mukha ay namamaga sa kakaiyak at kawalan ng tulog. Nakakapit ang kanyang nanginginig na mga kamay sa malamig na rehas na bakal. Tinitingnan niya ang mga dumadaang pulis, nagmamakaawa, ginagamit ang kanyang alindog na dati ay nagpapabagsak ng mga CEO. Ngunit ang tanging nakukuha niya ay mga titig ng pandidiri. Nang tuluyang maproseso ang paglipat ng mga ari-arian pabalik sa legal na pondo at ma-freeze ang lahat ng kanyang bank accounts, gumuho ang huling haligi ng kanyang katinuan. Nagsimula siyang tumawa ng mag-isa sa sulok ng madilim na selda. Kinakausap ang hangin. Pinag-uutos ang mga ilusyong yaman na hindi kailanman naging kaniya. Ang babaeng naghangad ng lahat ay naiwan sa kawalan. Sa isang tahimik na pribadong silid sa Makati Med, malayo sa ingay ng iskandalo at kasakiman, nakatayo si Tessa. Nakatingin siya sa tatlong kuna kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak na ngayon ay kumpleto at ligtas na mula sa anumang lason. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa, ang kanyang maiksing buhok ay maayos na nakasuklay, ang kanyang mukha ay mapayapa. Ang mga linya ng takot at pag-aalinlangan ay tuluyan ng nabura. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ramiro. Ang lalaking dati ay tila hindi tinatablan ng anumang problema, ay ngayon ay mukhang isang gusgusin sa loob ng kanyang mamahaling suit. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na marka. Ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga balikat ay nakayuko, dala ang bigat ng pagbagsak ng kanyang kumpanya matapos mag-pull out ang lahat ng major investors. Huminto si Ramiro
Ilang hakbang mula kay Tessa. Hindi na siya makatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Tessa! Nanginginig ang boses ng lalaki. I lost the company. The board voted me out this morning. Nakakulong si Zara at si Mama ay inatake sa puso dahil sa stress ng investigasyon. Tumingin lamang si Tessa sa kanya. Ang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa o galit. Isang malalim at tahimik na karagatan. Lumuhod si Ramiro. Inaabot ang laylayan ng damit ni Tessa. Tessa, please. I didn't know about the poison. I swear to God, hindi ko alam na papatayin niya kayo. Nabulag ako. I was stupid. But we can start over. Tayong dalawa at ang mga bata. Kailangan nila ng ama. Let's leave Manila. I'll be better. Please. Dahan-dahang umatras si Tessa. Inilalayo ang kanyang damit mula sa maruming kamay ng lalaki. Tinitigan niya si Ramiro, hindi bilang isang asawang nagkasala, kundi bilang isang estranghero na nagmamakaawa para sa mga tira-tirang awa. Nakita niya ang katotohanan. Si Ramiro ay hindi isang hari. Siya ay isang mahinang lalaki na laging nangangailangan ng babaeng sasalo sa kanya. Una ang kaniyang ina, pagkatapos ay si Zara, at ngayon ay siya. Itinaas ni Tessa ang kaniyang kaliwang kamay. Ginamit niya ang kaniyang kanang mga daliri upang dahan-dahang hugutin ang malaking singsing na brilyante mula sa kaniyang palasingsingan. Ang singsing na yon ay dati niyang itinuring na simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Ngunit ngayon ay naramdaman niya ang totoong bigat nito. Ito ay isang malamig na posas. Inilapag ni Tessa ang singsing sa nanginginig na palad ni Ramiro. Ang bigat at lamig ng metal ay nag-iwan ng tiyak na hangganan sa pagitan nilang dalawa. Huwag mong gamitin ang mga anak ko para iligtas ang sarili mo, Ramiro. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Tessa. Ang kanyang boses ay tila simoy ng hangin na nagdadala ng niebe. Walang init, walang emosyon. Hindi tayo mag-uumpisa muli dahil walang tayo na natira upang buuin. Matagal mo na kaming pinatay nung pinili mong tumalikod habang ako ay naghihingalo. Yumuko si Ramiro at humagulgol ng malakas. Mga luhang puno ng pagsisisi na huli nang dumating. Ngunit hindi siya inabot ni Tessa upang patahanin. Tessa, galit ka ba sa akin habang buhay? Patawarin mo ako. Patuloy na pagmamakaawa ni Ramiro. Tinalikuran siya ni Tessa at lumapit sa mga kuna. Hinahaplos ang maliliit na kamay ng kaniyang mga anak. Wala na akong galit sa iyo, Ramiro. Ang huling sagot ni Tessa. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon lamang sa kinabukasan ng kaniyang 3 anak. Dahil hindi ka nakarapat-dapat, kahit sa sakit na nararamdaman ko. Umiiyak at walang nagawa. Tumayo si Ramiro at naglakad palabas ng silid. Ang pinto ay sumara sa kaniyang likuran. Itinataboy siya sa malamig na mundo kung saan wala na siyang pangalan, walang yaman, at walang pamilyang babalikan. Ang simoy ng hangin sa baybayin ng Davao ay hindi katulad ng malamig at artificial na hangin sa loob ng mansyon sa Forbes Park. Dito, ang hangin ay may dalang amoy ng asin, ng tuyong damo, at ng matamis na bango ng mga hinog na suha. Ang amoy ng kalayaan na matagal na ipinagkait kay Tessa. Nakatayo si Tessa sa balkonahe ng kanyang payak ngunit matibay na bahay na nakaharap sa asul na karagatan. Ang kaniyang maikling buhok ay hinahawi ng hangin at sa kaniyang mukha ay wala na ang bakas ng lason at takot. Ang kaniyang mga mata na dati ay laging nakayuko sa sahig, ngayon ay buong tapat na nakatingin sa malawak na kapuluan. Sa kaniyang paanan, ang 3 maliliit na bata, sina Lusing, Mateo at Rosa, ay masayang naglalaro sa buhanginan. Ang kanilang mga tawa ay tila mga awit na nagpapagaling sa bawat sugat ng kanyang nakaraan. Hindi sila lumaki sa loob ng rehas na ginto. Lumalaki sila sa ilalim ng init ng araw, natututong tumayo sa sariling mga paa nang walang idinidikta ang ibang tao. Isang itim na sasakyan ang huminto sa dulo ng kalsada. Bumaba si Attorney Leandro Sison
Bitbit ang ilang mga dokumento. Hindi siya pumunta rito bilang abogado ng mga demesa, kundi bilang katiwala ng tahanang Lusing, ang pundasyong itinatag ni Tessa gamit ang kanyang nakuha mula sa settlement ng diborsyo at ang kanyang sariling mana mula sa yumaong ama ni Ramiro na palihim na nag-iwan ng pondo para sa kanya. Good afternoon, Tessa. Bati ni Leandro, may kasamang magaan na ngiti. The building for the new maternity wing in the public hospital is almost finished. Marami ng mga nanay mula sa malalayong baryo ang naghihintay na makagamit ng pasilidad. Salamat, Leandro. I want to make sure na wala ng inang mararanasan ang naranasan ko. Sagot ni Tessa sa Taglish. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at malasakit. Dapat malaman ng bawat babae na ang hiya ay hindi sapat na dahilan para manahimik kapag sila ay inaabuso. At ang utang na loob ay hindi dapat bayaran ng sariling buhay. Pumasok sila sa loob upang uminom ng sariwang juice. Sa ibabaw ng mesa ni Tessa, nakapatong ang isang piraso ng lumang pahayagan. Sa gilid nito ay may maikling balita tungkol sa pagtanggi ng korte sa apela ni Zara Alcaraz. Mabubulok ito sa kulungan ng walang piyansa. Ang balita tungkol kay Ramiro ay mas maikli. Namumuhay itong mag-isa sa isang maliit na kondo, baon sa utang at hindi na kinakausap ng kanyang sariling ina na ngayon nakaratay sa isang nursing home. Nalimutan na ng lipunang dati ay kinatatakutan nito. Hindi na binabasa ni Tessa ang mga balitang yon nang may galit. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa mga taong sumira sa kanya. Ang kanyang paghihiganti ay hindi natapos sa pagpapakulong sa kanila. Ang kanyang totoong tagumpay ay ang kanyang kakayahang mabuhay ng maligaya at kapaki-pakinabang nang wala sila. Nang dapit hapon na, muling lumabas si Tessa sa dalampasigan. Dinaman niya ang maligamgam na tubig ng dagat sa kanyang mga paa. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, kung saan naroon ang peklat ng kanyang operasyon. Hindi na niya ito nakikita bilang isang pangit na marka. Para sa kanya, ito ay isang mapa ng kanyang pakikipaglaban. Isang patunay na ang isang babaeng galing sa putikan ay kayang bumangon, lumaban, at manalo laban sa isang imperyong binuo sa kasinungalingan. Tumingala siya sa langit na ngayoy kulay ube at ginto. Sa kaniyang isipan, tila naririnig niya ang boses ng kaniyang ina, si Nanay Lusing, na bumubulong sa hangin. Tapos na ang hirap, anak. Malaya ka na. Ipinikit ni Tessa ang kaniyang mga mata at huminga ng malalim. Ang bawat paghinga ay hindi na isang pakikibaka. Ang bawat tibok ng puso ay hindi na dala ng takot. Siya ay si Teresita Villarreal, isang ina, isang survivor at isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang sariling tahanan sa loob ng kanyang sariling puso. Ang alon ay dahan-dahang bumubura sa mga bakas ng paa sa buhangin. Tila nililinis ang bawat alaala ng pait, habang ang buwan ay nagsisimulang sumilip upang magbigay ng liwanag sa isang bagong simula.